Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Mga kabunyog, ito pong bago kong segment, marami kasi sa aking nagme-message, syempre sa dami ng fake news at disinformations, araw-araw may nagme-message sa akin, Attorney, ano bang totoo dito? Attorney, ano ang totoo sa isyung ito o sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular kong segment. Ito na yon, ATD. Ano ang totoo dito? Regular na po ninyo itong subaybayan. Araw-araw na po ito. Dito po sa dito po sa Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Veritas YouTube channel, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Veritas Facebook page, kaya kung hindi pa rin po kayo nakapanood, naka-follow, follow na po kayo. Yan, at regular nyo na pong abangan, ATD. No, ang totoo dito. O ito, nirereklamo ang pagkapaldo ni Bato. Nagiging malawakan ang reactions ng mga netizens, ng ating mga kababayan dito sa pagkapaldo ni Bato. Hindi naman pumapasok, hindi naman nagtatrabaho. Mahigit 5 buwan na hindi pumapasok, tapos paldo ka pa rin. Samantalang itong mga mahihirap nating kababayan, grabe na ang krisis ngayon nararanasan, hindi ka lang pumasok ng ilang oras sa trabaho, isang araw, grabe na ang kaltas sa sweldo mo. Samantalang si Bato, buong-buo ang sweldo, walang kaltas. Ano bang nangyayari sa Senado natin? Ano bang ginagawa ng Ethics Committee ng Senado? Senador JBR Sito, ano bang ginagawa nyo? Ano bang ginagawa nyong pandisiplina dito kay Bato de la Rosa? Ganyan na lang ba yan? Hahayaan nyo na lang yung ganyan? Sumisweldo ng mahigit 300,000 kada buwan? Hindi naman nagtatrabaho, mahigit 5 buwan ng absent? Kaya ano ito, sa ating mga senador, pag-isipan nyo yan. Grabe na ngayon ang hirap ng ating mga kababayan. Grabe na ang krisis na nararanasan. Mayroon ngang isang driver nag-post. Ang natanggap niya, natira na lang sa kanya, nakita sa maghapon, 300 pesos. 300 pesos na lang ang natira sa kanyang kita. Tapos itong si Bato de la Rosa, mahigit 300,000 pesos. Hindi pa diyan kasama yung budget ng kanyang opisina. Kasi kahit wala si Bato, yung kanyang opisina, may mga staff doon, sinisweldohan din yon. Tapos yung operations niyan, yung OPEX niyan, may budget yan, million din yan. Ang alam ko, 5 million yata ang budget niya, buwan-buwan. So ibig sabihin, kahit hindi pumapasok si Bato, kumikita naman ng paldo. Tama ba yan? Makatarungan ba yan? Itanong nga natin dito sa mga senador natin. Makatarungan ba yung ginagawa ninyo? Hindi pumapas. May prinsipyo tayo sa kami, nagtuturo ako ng labor law. Ano ang basic na principle na tinuturo ko? Nasa batas ito. No work, no pay. No work, no pay principle. Kaya ano yun? Paano nila ipapaliwanag ito? No work, no pay? Tapos ito ngayon si Bato de la Rosa, no work, pero with pay. Matindi yan. At hindi, okay lang yan kung pera ninyo yan, mga senador. Hindi naman ninyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Kaya mag-ayos-ayos kayo. Masyado nyo nang ginagalit ang taong bayan. Sa panahon pa naman ngayon na malubha ang krisis na nararanasan ng ating bayan. Tapos ganyan ang ginagawa ninyo. Okay lang sa inyo yung ginagawa ni Bato. Tapos ang paliwanag pa ni JBR Sito, yung chairman ng Senate Ethics Committee, wala kasi yan sa rules namin eh. Wala kasi yan. Kaya wala kaming magagawa niyan. Wala kayong magagawa. Magsialisa na nga kayo dyan sa Senado kung ganyan din lang kayo. Ilagay ninyo dyan yung matitino na mga pwedeng magsenador ng bansang ito. Magsiresign na kaya kayo. Mag-eleksyon na lang tayo ng bago. Hindi, sa totoo lang. Nakakasuka, nakakadismaya. Lalo pa ngayon na grabing hirap ang dinaranas ng ating mga kababayan. Yun na nga, may isang ang driver nag-post, ang kita niya na lang daw sa isang araw, 300. Mayroon pa nga, hindi umabot ng 300. Imagine niyo 300 ang natira sa kanya. Samantalang si Bato, 300,000 sa isang buwan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mga senador, lalo na sa Ethics Committee ni JBR Sito, mag-ayos kayo. Hindi tama ito.
Nagagalit na ang taong bayan. Nakikita ko yung mga post ng ating mga kababayan. Sabi nila, absent tapos paldo. Hmm? Ano na yung principle ng no work, no pay? Wala na pala yun. No work, no pay. Kaya ano ito, mabuti sana kung mayroon ng warrant of arrest. Oh, halimbawa nagtatago dahil sa warrant. Wala pa namang warrant of arrest. Yun na nga yung sinabi ng mga ano eh. Ano, mayroon na bang warrant of arrest? Wala pa. Ha? Oh. Tsaka tama ba na yang ganyan na hindi mo hinaharap ang ano? Kala ko ba ang tinuturo na sa atin ano, sumunod sa batas. Mambabatas siya, senador. Mambabatas. So dapat matutong sumunod sa batas. O bakit hindi siya sumusunod sa batas? Libre ba siya sa batas? Ha? Exempted ba siya sa pagsunod sa batas? Hindi ba sa kanya mag-a-apply ang batas? Ganito na ba tayo? Ha? Mga senador, sagutin niyo to. Ha? Lalo na ikaw. JBRC to kasi ikaw yung ano, akala ko ba the good one ka eh. Ay di ba ang pakilala mo the good one ka? Kasi ang tinasabi mo ang bad one si ano, hindi mo man sabihin pero ang pinapatungkulan nyo, ang bad one si Jinggoy. Okay, wala kaming pakialam sa inyo pero sabi mo, ikaw yung good one. Paano ka ngayon naging good? Ha? Takot ka yata kila Bato eh. Eh kung takot ka, wag kang mag-chairman ng Senate Ethics Committee. Kasi ang Ethics Committee, walang kinakatakutan yan. Ang mali-mali. Ha? Kung unethical na ang ginagawa ng mga senador, didisiplinahin mo. Ikaw yung disciplinarian dyan. Oh. Tapos hindi ka pala marunong magdisiplina kasi takot ka dahil sasabihin mo wala naman sa rules yan. Ganun ba yun? Kahit mali na yung ginagawa. Common sense na lang. Tama bang sweldohan mo ang isang taong hindi nagtatrabaho? Ha? O nasaan na yung ano, nasaan na yung prinsipyo ng ano, ng no work, no pay? Oh. Pag mga ordinaryong tao, karaniwang tao, ang istrikto-istrikto niya, ninyo. O kahit ang mga employer, kapag hindi nagtrabaho, kahit nga late lang, kaltas sa sweldo yan. Pag hindi ka pumasok, walang bayad. No work, no pay. Oh, ito, anong klase yan? Bakit paldo pa rin si Bato? At saka hindi naman ang pinag-uusapan dyan, maliit na pera, 300,000? More than 300,000, 350,000 yata yan eh, kada buwan. At yung budget pa ng opisina niya, ilan ba doon ang pinapasweldo? Dapat ipadlock na yung opisina niya na yun. Isarado na yun. Di ba? Nagbabudget pa tayo doon sa OPEX noon. Nagbabudget pa tayo sa mga staff noon. Ha? Ito ha, dapat sana makarating ito sa mga senador. Itong ini-express ko, ito yung nararamdaman ng mga galit na nating taong bayan. Ang tindi na ng krisis, ang tindi na ng hirap ng taong bayan, tapos ganyan kayo. Mag-ayos nga kayong mga senador. Ito namang itong si Rowena Guanzon, umalma. Martial na daw ba tayo? Yan, ang alma ni umalma. Si Rowena. Yun, dapat palang title nito, umalma si Rowena. Bakit siya umaalma? Kasi ang sinasabi niya, bakit daw ngayon kinakasuhan na yung mga vloggers, yung mga nagpo-post daw tungkol sa kalusugan ng presidente, nagpo-post lang naman daw ng tungkol sa kalusugan ng presidente, health kung ano ng presidente, kakasuhan na. Ano na ba tayo ngayon? Martial na? Yan yung mga issue ni Rowena eh. Ang tanong, sing pinopost nyo? Nagpo-post kayo na malala na ang sakit ng presidente. Nagpo-post kayo, mayroon pa nga nagpo-post, patay na daw eh. And yet, sasabihin mo, hindi man lang yan didisiplinahin. Ewan ko nga. Wala namang martial law. Parang itong si Rowena Guanzon, bugada ba ito? Paano naman yan naging martial law? Kinakasuhan lang yung mga nagkakalat ng fake news. Yung unlawful use ng platform ng social media ginagamit sa mali, nagkakalat ng chismis, ng intriga na malubha na daw ang sakit ng presidente, stage 4 cancer, mayroon na nga patay na daw. Tama ba 'yon? Kaya sila kinakasuhan, hindi yan freedom of expression eh.
Ang fake news, ang disinformation, hindi covered ng freedom of expression. Ha? Unprotected speech yan. Ha? Unprotected freedom yan. Kasama yan. Yung mga libelous, yung mga na mga statements, ng mga post. O, ano to eh. Ah, ang malinaw kasi dito, tama rin naman yung observations ng Presidential Communications Office ng PCO. Mukhang coordinated. Sabay-sabay, malawakan talaga yung pagkakalat ng mga post tungkol sa fake news sa kalusugan ng pangulo. Hindi ako panatiko diyan sa issue na 'yan. Hindi nga ako nagpo-post tungkol diyan. Pero mali rin naman talaga. Imaginin mo pangulo ka ng Pilipinas, tapos magiging subject ka ng mga tsismis, intriga na malubha na ang sakit, nasa St. Luke's, napapaligiran ng mga pulis, sinisecure. Mayroon pa nga patay na raw eh. O tama ba 'yun? Freedom of expression pa ba 'yan? Tapos ngayon na kinakasuhan para matigil, disiplinahin, magrereklamo si Guanzon ng martial law. Ay, nung maraming pinapatay si Duterte, patay pa nga 'yun, pagpatay 'yun pagpatay hindi lang kinakasuhan, pinapatay. Oh, nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba kayo? O di ibig sabihin, yung pagpatay wala, okay lang 'yon. Ito ngayon na kinakasuhan para matigil yung pagkakalat ng fake news, martial law na kaagad? Ewan ko. Ewan ko dito sa ito. Alam nyo itong si Guanzon, dati matino naman 'to eh. Kaya lang ngayon nang mapunta sa DDS, ayan, nagkakalat na ng fake news, nagkakalat na ng disinformation, tapos bastos na, ah, magaspang na ang mga sinasabi. O yan si Guanzon. O kaya hindi matanggap ni Topacio eh. Sabi ni Topacio, hindi ko matatanggap yan. Oportunista yan, balimbing. Oh, 'di ba? Oh, at ngayon, siyempre para makuha niya yung simpatya ng mga DDS, pagtatanggol niya, sasabihin niya, "Martial law na ba tayo? Bakit ang daming kinakasuhan? Tama ba ito?" Wow! Ang tanong muna, tama ba na magkakalat kayo ng tsismis, intriga, fake news, disinformation tungkol sa kalusugan ng presidente? Pangulo yan ng Pilipinas. Pag kinalat ninyo na malala na ang sakit ng pangulo o kaya ito'y naka-confine na sa ospital, binabantayan na lang, delikado na. O anong magki-create niyan? Instability yan. Ha? Magki-create yan ng destabilisasyon. Kaya nga sabi ng NBI, mukhang itong ginagawang ito may destabilisasyon ito na bahagi na yata ito ng destabilisasyon. Yun, ang iniisip ng NBI, destabilisasyon daw yan. O di siyempre, magrereklamo na naman sila Guanzon. Hindi, walang destabilisasyon dito. O yun na nga. Paano mo masasabing walang destabilisasyon? Huwag kayong magkakalat ng chismis or intriga para mag-create ng instability. Yan yung problema dyan sa mga propaganda na yan. Naghahasik yan ng kaguluhan. Siyempre, magki-create yan ng kaguluhan na ikakalat mo na malubha na ang sakit ng Pangulo, stage 4 colon cancer, tapos naka-confine na, delikado na ang buhay. Tapos mayroon pang kumakalat, patay na. May mga oras pa kung anong oras namatay. Tapos kahit daw yung mga pag-appear ng Pangulo sa mga events tulad nung araw ng Kagitingan, AI daw yun. AI. Kaya medyo pikon na si Yussi Claire Castro eh. Tapos tinanong pa si Sara, anong masasabi? Sabi daw ni Sara, good luck. Lalong nagalit si Yussi Claire Castro. Anyway, tama lang itong ginagawang ito ng PCO. Dapat naman talaga matigil yan. Kasi garapalan at malawakan, coordinated talaga eh, systematic. Hindi ito simpleng lang, isa-isa. Hindi, malawakan. Kaya nga sabi ng NBI, mukhang may destabilisasyon na plano dito. Pero hindi naman yung pagkaso, hindi naman yun martial law. Ito si Guanzon, nag-create lang yan ng issue. Okay, mga kabunyog, itong si Sara Duterte, sa araw ng Kagitingan, ang message niya, finail daw ang mga sundalo
sa kalagayang sitwasyon ngayon ng bansa, binigo daw ang mga sundalo. Parang ano sila na rin sa kampo na rin ng mga DDS. Ang mga vloggers ng DDS sabi nila, "Panuorin niyo ang mensahe ni VP Sara." Oh, nananawagan siya sa mga sundalo na ano daw, kumilos na daw kasi binigo daw sila ng administrasyong ito. Mukh nangangamoy na naman yata ng destabilisasyon itong mga propaganda ng mga DDS, ah. Talagang hindi matigil-tigil itong pagkakalat ng destabilisasyon itong mga DDS, eh. 'Pag may mga ganitong statement si Sara katulad niyan, sabi ni Sara sa araw ng Kagitingan, sa mga sundalo daw, finail daw sila, ang mga sundalo, sa kalagayan ngayon ng bansa, finail sila, ibig sabihin binigo. Siyempre naman, ano ba naman ang gusto natin sa bayan natin? Siyempre mapaganda, ah, mapaganda ang buhay, walang korapsyon, o kaya lang nangyayari talaga natin, grabe, korapsyon, liwat kanan, pagkatapos ang krisis na ito, ano, totoo naman, dala yan ng giyera sa Middle East, ng Iran. Pero dahil nga wala tayong dependent tayo sa langis, dahil wala tayong mga subsidy sa industriya ng langis at oil deregulated pa tayo, deregulated pa ang pagpipresyo ng langis, ganito ang nararanasan natin. Totoo naman mahirap ang buhay, totoo naman grabe ang korapsyon. Tama rin na ang mga sundalo ay maging aware sa ganitong nangyayari. Pero yung sabihin mo na parang mag-udyo ka na mag-alsa ang mga sundalo, yung kasi yung ini-insinuate ng mga DDS vloggers, sa mga sundalo natin, narinig nyo ang ating pangalawang pangulo. Nananawagan siya na kumilos na kayo. Ganun ba? Ha? Nang-uudyok yata yan ng sedisyon, pag-aalsa. Kaya ito, pag kinasuhan na naman itong mga DDS na 'to, magrereklamo na naman sila. Bakit daw sila kinasuhan? Sa ganun pa lang na mga statement, talagang nag-uudyok ka ng pag-aalsa, na oh, si Sara Duterte, alam naman natin matagal niya ng tagal niya ng inuudyukan yang mga sundalo, kasundaluhan, kapulisan. Kaya lang, hindi niya naman madadala yang mga sundalo at mga kapulisan, eh. Ang ganda ng paliwanag niya ni dating Senador Sonny Trillanes, bakit ayaw sumuporta ng mga sundalo at saka ng mga kapulisan kay Sara? Parang, okay, ayaw na ng tao sa patakbo ngayon ng gobyerno dahil sa korapsyon, kahirapan. Pero ayaw din nila kay Sara. Bakit? Ang unang dahilan, pro-China. Siyempre yung mga sundalo, mga pulis, ayaw nila na ang susunod na presidente o ang papalit na presidente, kung ayaw man nila kay Marcos, ay pro-China. Pro-China naman talaga itong sila Sara, eh. Kaya, kumbaga, hindi talaga maiwasan na hindi sumuporta ang mga kasundaluhan at kapulisan sa anumang pagtatangka na sila'y udyukan na mag-alsa. Kasi nga, anong ipapalit mo? Okay, ayaw mo na sa kasalukuyang administrasyon, sinong ipapalit mo? Si Sara? Bakit, hindi ba yan korap? 'Di ba? At saka pro-China yan, yun ang matinding issue. Nagtanong-tanong daw siya, sabi ni Trillanes sa mga kasundaluhan at kapulisan, bakit hindi ninyo sinusuportahan ang panawagan ng pag-aalsa, kudeta, withdrawal of military support? Ang paliwanag, bakit nila susuportahan? Pro-China si Sara, eh. Yun ang malaking issue. Hmm, ah, Kaya kahit na gaanong gatong nila Sara, tulad ngayon, ah, ah, araw ng Kagitingan, ina-agitate yung mga sundalo, hmm, frustrate kayo, binigo kayo sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, binigo kayo. O di siyempre ang ibig sabihin nun, kumilos kayo. Tapos ngayon ginagatungan ng mga vloggers, ng mga DDS. Narinig nyo ang panawagan ng pangalawang pangulo. Huwag nyo na daw hayaan na ganito pa ang bansa natin. Anong gagawin nyo? Papayag pa ba kayo na ganito? Wow, may mga ganun. Kaya lang, okay, hindi tayo payag sa ganito. Sino namang ipapalit mo? Si Sara? Yun ang ayaw ng mga pulis. Yun ang ayaw ng mga military. Kaya kahit anong udyok nila, hindi sila nakakakuha ng suporta. Yan ang totoo dyan.
Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.